Mahigpit na hinawakan niyang kanyang telepono. Pakiramdam niya ay mabigat at pagod na pagod. Sino kausap mo? Ang tinig ni Zephyr ay halos nagpatalon sa kanya sa balkonahe. Nataranta siya at mabilis na pinatay ang kanyang telepono at itinago to. Si Zephyr ay lumabas, nakatuon ng mga mata sa kanyang telepono na may mapaghinalang tingin sa mga mata nito. Sinong kausap mo sa kalagitnaan ng gabi? Wala. Mahigpit na hinawakan niyang kanyang telepono. Natatakot na mapansin itong kanyang pagkataranta at ibinaba ang kanyang mga mata at hindi naglakas loob na tumingin sa lalaki. Matagal na tinitigan siya ni Zephyr. Sa katahimikan, mabilis na tumibok ang puso niya sa nerbiyos. Upang mapagaan ang sitwasyon, bigla siyang tumingin at nagtanong dito. Masakit bang ulo mo pagkatapos mong uminom? Gusto mo ba ng kape upang maibsan ang iyong hilo? Gagawa ko ng kape para sa'yo. Pagkatapos nito, tumakbo siya pababa at pumunta sa dining room. Nang makyat siya pagkatapos magtimpla ng kape, nakita niya nakaupo si Zephyr sa sofa na nakatalikod sa kanya. Hindi niya alam kung anong iniisip nito at masyado tong tahimik. Nakaramdam siya ng nerbiyos sa isang dahilan. Lumakad siya sa paligid ng sofa at nilapag ang kape sa harapan nito. Uminom ka ng kape. Tumingin ito sa kanya at sa tahimik na titig hinila siya nito at pinaupo sa kanyang kandungan. Gusto niyang makawala sa hawak nito. Baka dahil sa naglilihi siya. Hinawakan siya ni Zephyr. Nakatingin sa kanya na may nag-aalab na mga mata. May tinatago ka ba sa akin? Nagulat siya at pagkatapos ay umiling. Wala. Ayaw niya makipagbalikan sa lalaki kaya't ayaw niya ng tulong nito. Dahil alam niyang walang libreng tanghalian sa mundo. Bukod dito, kung malalaman ni Zephyr na humingi siya ng tulong kay Marlon, maaring hindi na siya makaalis muli. Si Rexon ay isang jackal at si Zephyr ay isang tigre at leopard. Wala siyang magagawa kung hindi tumakas mula dito. Nang makuha ang sagot na hindi, nanahimik si Zephyr sandali. Hindi alam kung anong iniisip nito at nagtanong sa kanya ng isa pang tanong. Talaga bang handa kang bumalik sa akin? Tinitigan siya ni Zephyr sa dilim. Hindi makasagot si Sarah at nanatiling tahimik. Ngunit kailangan ni Zephyr ng sagot. Hinawakan ng kanyang baba at pinilit siyang tumingin dito. Sabihin mo sa akin, handa ka bang bumalik sa akin? Ako, talagang hindi siya makasagot. Para bang natatakot sa kanyang sagot, pinigilan ni Zephyr ang kanyang bibig at sa susunod na segundo, naramdaman na lang niyang paghihinang ng kanilang mga labi. Ang dila nito'y patuloy na kumakatok sa kanyang bibig at inaakit ang kanyang munting matamis na dila. Yumakap ito sa kanya, dinaganan siya sa sofa at hinalikan siya ng puno ng pagmamahal. Zephyr, naalala niyang bata sa kanyang tiyan na mahigpit 3 buwan. Bagamat hindi ito halata, mas makapal na ito kaysa dati. Gusto niyang itulak ito palayo, ngunit nang ilabas niyang kanyang kamay, nahuli siya ni Zephyr. Pinigilan ng kanyang kamay sa itaas ng kanyang ulot, hinahalikan siya ng mas malalim. Hinahalikan siya nito hanggang sa maging mahina ang kanyang buong katawan. At pinuputol ang mga botones ng kanyang blouse sa pamilyar na paraan. Dumapo ang lamig sa kanyang balat at inalis nitong kanyang blouse. Inihahayag ang kanyang snow white skin. Sabik na hinahalikan at kinagat yun ni Zephyr. Wala nang magawa si Sarah. Hanggang tumanggi na may pulang muka. Wag Zephyr, wag. Sumunod ka na lang sa akin. Pinakalma siya nito. Hinahalikan siya mula sa kanyang collarbone. Sa tuwing sinusubukan niyang makaalis, gumagamit si Zephyr ng lakas upang pigilan ang kanyang mga kamay at paa. Mahigpit na, dinaganan ang kanyang mga binti na nagsasangi sa kanya upang wag makawala. Sabik ang bawat halik nito. Sabik na sabik ito sa kanyang katawan. May gigil ang bawat mga halik nito na nagiiwan ng mga mapupulang marka sa kanyang katawan, partikular na sa kanyang katawan. Dinaganan siya nito sa sofa. Hinawakan ng kanyang bewang at lumapit sa kanya. Natatakot si Sarah at nanginginig ang kanyang buong katawan at sumigaw sa garalgal na boses. Huwag nga, ayoko. Tumawa si Zephyr ng bahagya sa kanyang tenga at pagkatapos ay hinalikan ang kanyang mga labi. Namuo ang mga luha ni Sarah sa kanyang mga mata. Humigop siya ng hangin upang mailabas ang nais niyang sabihin. Ayoko Zephyr, please. Punong-puno ng takot ang kanyang tinig at parang naghihinanakit ang kanyang tono. Tila napansin to ni Zephyr. At sa kritikal na sandali, pinigilan niya sarili at bumulong sa tenga niya ng paos. Bakit? Hindi siya naglalakas loob na sabihin na ayaw niya sa mga hawak nito. Siya ay umiiyak na lang na nagsalita. Hindi ko kayang tanggapin na ganito tayong magsasama. Hindi mo pa rin ba ako kayang tanggapin? Tanong ni Zephyr sa kanya, tumango siya ng bahagya. Ang daming nangyari sa atin at matagal nang nasirang relasyon natin. Paano tayo basta-bastang magkakaayos lang ng ganoon? Nanahimik si Zephyr, sandali tinarap ang kanyang maliit na muka.
Sa dilim ng kanyang mukha ay puno ng luha at nakaramdam ng konting awa si Zephyr. Yumuko ito na may malasakit at tinalikan siya. Zephyr! Inakala niyang nawala na ito ng kontrol sa sarili kaya siya ay humikbi. Umungol si Zephyr at paus na bumulong. Huwag kang sumigaw, baka hindi ko mapigilan. Nagulat si Sarah sa sinabi nito. Binitawan siya ni Zephyr at tumungo to sa banyo. Saglit lang marinig niya ang tunog ng pagbuhos ng tubig sa banyo. Napagtanto niya na binitawan na siya ni Zephyr at nagtatanggal nito ng init sa banyo. Napasandal siya sa sofa at sa wakas ay nakapagpahinga ang kanyang isip. Matapos maligo, lumabas si Zephyr at nakita ng dating asawin na kayakap sa sarili at mukhang natutulog sa sofa. Napakunot-noo siya nang makita to. Matulog ka na sa kama. Hindi, dito ako matutulog, mahina ang boses ni Sarah. May halong pag-iyak pa rin sa kanyang tinig na nagbigay ng hindi may paliwanag na pagkabalisa. Sa lalaki, hindi na siya tinignan ni Zephyr at sinabing, "Diyan ka matulog, pupunta ako sa study room." Kinuha niyang kanyang laptop at umalis. Huminga ng maluwag si Sarah. Buti na lang at dinala niya ang laptop, hindi na siya kailangan mag-alala pa. Kinabukasan, patuloy ang pagring ng telepono niya. Dinilat niya ang kanyang pagod na mga mata, kinapang telepono sa bedside table at sinagot to. Magandang umaga, narinig niyang boses ni Rickson sa kabilang linya. Kamusta kagabi? Nakuha mo bang gusto ko? Nang marinig yun, ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinabi ng matagal na niyang naisip na dahilan. Hindi natulog si Zephyr sa master's bedroom kagabi. Natulog siya sa study room. Ano problema? Medyo naiinis ang boses ni Rickson sa kanya. 2 araw ka nang bumalik pero kaya pa rin niyang magpigil sa'yo? Baka naman hindi mo siya inaakit, baka hindi ka naliligo o nagiging mabango. Hinawakan ni Sarah ang kanyang noo at sumagot ng mababa. Baka mahalaga talagang proyektong iyon sa kanya. Magdamag siyang nagtatrabaho sa study room nitong mga nakaraang gabi. Hindi ba siya nalasing kahapon? Hindi lubusang naniniwala sa Rickson sa kanya. Oo, nalasing siya pero bahagya lang. Tapos nagising din kaagad. Kung hindi ka naniniwala, pwede mong tanungin ng mga tao mo. Kinuha niya na may tao si Rickson sa paligid ni Zephyr. Hindi pa niya alam kung sinong espiya pero sigurado siyang may nagmamanman sa lalaki. Tumahimik si Rickson ng ilang sandali bago muling nagsalita. Malapit nang matapos ang proyektong ito. Kailan mo ako matutulungan na makuha ito? Malinaw na hindi na siya makapaghintay. Sumagot si Sarah sa lalaki. Kapag may pagkakataon, tutulong ako sa'yo. Ngunit ngayon wala talagang tsansa na makuha ko yon. Huwag mo kong lokohin, banta ni Rickson. Kung hindi ipakuha mo na lang ang katawan ng ama ko, hindi ba? Rickson, huwag kang mag-alala. Para sa aking ama, gagawin ko lahat. Para patunayan ng kanyang sinasabi, binigyang diin niya. Sa mundong ito, walang mas mahalaga sa akin kung hindi ang ama ko. Nanahimik si Rickson ng ilang sandali at nagutos. Sa loob ng 3 araw, gusto kong makita ang mga dokumento kung hindi maghanda ka para sa libing ng ama mo. Nanginig ang puso ni Sarah sa kanyang narinig at nang ibaba niyang telepono. Basta nagpawis ang kanyang mga palad. Ganun pala talaga kasama ang lalaking yon. Pamilya talaga ng mga garapal ang mga De Vera. Tok-tok, may kumakatok sa pinto't narinig niyang boses ni Zephyr. Gising ka na ba? Napaiyak si Sarah pero mabilis niyang pinahid ang mga luhat sumagot ng mahina. Kakagising ko lang. Pwede ba akong pumasok para kumuha ng damit? Tanong nito sa labas ng pinto. Huminga ng malalim si Sarah. Sige, pumasok ka. Binuksan ni Zephyr ang pinto't pumasok. Nakahiga siya, patagilid sa kama. Nakatalikod sa lalaking pumasok. Hindi makikita ang kanyang expression kaya nagtanong si Zephyr. Tulog ka pa ba? Lagpas 8:00 na. Si Sarah ay parang nahihirapan sa ilalim ng kumot. Ang kanyang emosyon ay nag-iwan pa rin sa tawag ng telepono kanina. Pagod niya sinabi. Medyo pagod ako. Gusto ko pang humiga sandali. May sakit ka ba? Lumapit at umupo sa gilid ng kama. Tinanong siya. Iilig na sana siya subalit inunat ni Zephyr ang kamay upang hipuin ang kanyang noo. Nang makitang normal ang temperatura niya ay nakahinga ito ng maluwag. May nararamdaman ka bang hindi maganda? Tinitigan siya nito ng may pag-alala na patitig si Sarah kay Zephyr at biglang nakaramdam ng kaba at pagkakonsensya kaya dahan-dahan siyang umiling. Alam niya na nais ni Rickson na saktan si Zephyr pero hindi niya masabi dito. Dahil natatakot siyang baka kapag nalaman ito hindi na siya makaalis. Sa isang banda alam niyang makasarili rin ito. Problema ba sa kumpanyang nagpapahirap sa'yo? Tanong ni Zephyr sa kanya habang nakayuko. Mapulang mga mata ni Sarah at inakala ni Zephyr na itong dahilan. Natigilan si Sarah, sinabi ni Zephyr sa kanya. Narinig ko mula sa mga tao sa labas ng mga shareholders ng Leizaga Group ay madalas na nagpapahirap sa'yo nitong mga nakaraang araw. Kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang sa akin.
Sa palagay niya dahil sa kanyang pag-i-insist na maunang pag-usapan yon, magsasalita na si Sarah. Pero nanatiling tahimik si Sarah, ibinaba ang kanyang mga mata at sinabing, walang kwenta yon, hindi na kayang pamahalaan ng papa ko ang kumpanya ngayon. Kahit pa maglagay ka ng kapital, babagsak pa rin ang kumpanya. Sa totoo lang, 2 taon na nakalipas mula nang muntik nang magbangkurate ang Loizaga Group. Nung panahong iyon, nasirang kapital ng kumpanya. Kalaunan ang De Vera Group ang nagbigay ng kapital at halos nakabangon sila. Ngunit sa halip na magpasalamat ang mga shareholders, iniisip pa nilang responsibilidad nila ito. Sa tuwing may krisis, nais nilang ialay si Sarah, ang sarili para mailigtas ang kumpanya. Lubos na siyang nadismaya sa mga taong yon at maliban na lang kung mananatili siya kay Zephyr habang buhay. Dahil palagi may mga taong magtatangkang pabagsakin ang Loizaga Group sa dilim. Kaya safe sila kapag nasa piling siya ng lalaki. Pakiramdam niya hindi na niya kayang harapin ang napakaraming intriga. Ang tanging hiling niya ngayon ay lumipat sa ibang lugar at mamuhay ng maayos kasama ang kanyang ama. Dahil dito, hindi na nais ni Sarah na iligtas ang kumpanya nila. Kapag nakalabas na sila ng bansa, bahala ng mga tao sa kumpanyang iyon. Hindi mo na gustong iligtas ang kumpanya ng iyong ama? Tanong ni Zephyr habang nakatitig sa kanya. Ibinaba niyang kanyang mga mata at nanatiling tahimik. Nagantay si Zephyr ngunit walang nakarinig mula sa kanya. Hindi niya napigilang sabihin, kung hihilingin mo sa akin, tutulungan kita. Siyempre, tutulong siya. Ngunit nais niyang kusang magpailalim ulit si Sarah sa kanya mula ngayon. Ngumiti si Sarah at umiling. Hindi na kailangan, hindi niya ipagpapalit ang kanyang kalayaan para sa kumpanya. Hayaan na itong bumagsak. Total, hindi rin naman siya itinuturing ng maayos na mga tao doon at kahit na matagal na may sakit ng kanyang ama, ni minsan hindi sila dumalaw. Habang pinagmamasdan siya ni Zephyr, may mga damdaming hindi niya maintindihan sa mga mata nito. Parang may gusto si Zephyr na sabihin, ngunit hindi niya na tinuloy. Nanatili siyang tahimik sandali. Pinaalalahanan si Sarah na kumain ng almusal at pagkatapos ay tumayo na siya para umalis. Sa labas ng pinto naghihintay si Clara sa kanya nang makita siyang lumabas nagsalita ang babae. Sir De Vera, tinitigan ni Zephyr ang mukha ni Clara na halos kapareho ng kay Sarah. Kumislap na matalim ang kanyang mga mata, ngunit agad din itong naitago. Sa malamig na tinig sinabi niya, hindi ba sinabi kong huwag kang umakyat? Bakit ka nandito? Sinabi na niya yan dito kagabi. Nais ko lang pong pagsilbihan kayo, sir. Kung saan po kayo naruroon, dapat po'y naruroon din ako. Sagot ni Clara na may mapaglarong ngiti. Kahit ang personalidad nito ay halos kapareho rin ni Sarah. 2 taon nang nakalipas. Hindi ito natatakot sa malamig na pagtanggap basta't masusundan nito si Zephyr. Nagsimulang maghinala si Zephyr na may taong sadyang bumuo kay Clara bilang kopya ng ugali, kilos at mga hilig ni Sarah. Masyadong tumpak ang pagkopya na tila may bahid ng masamang balak. Sa huli, hindi na siya nagsalita at nagpatuloy na bumaba habang tinitingnan ng kanyang relo. Pumihit si Clara sa pinto ng master's bedroom at tahimik na sumunod kay Zephyr, pababa ng hagdan. Si Sarah ay nasa master's bedroom pa rin. Narinig niyang boses ni Clara. Sinabi ni Zephyr sa babae na huwag umakyat at ito ay tumugon kay Zephyr nang may biro. Ngunit hindi nagalit si Zephyr katulad ng kanyang ugali dito noon. Napagtanto niyang wala siyang espesyal na kahulugan para sa lalaki. Kung aalis siya, tanging si Clara lamang ang magpupursigi at pagkatapos ay mananalo siya sa puso ni Zephyr. Tulad ng ginawa niya noong simula silang maging mag-asawa. Ayos lang yon. May kasama na si Zephyr kaya hindi na siya hanapin ito sa hinaharap. Maaari na siyang maging talagang kalmado at malaya. Bagamat ganun ang kanyang iniisip, nakakaramdam pa rin siya ng kaunting kirot. Dahil sa kabila ng lahat, ito ang ama ng kanyang magiging anak. Matapos ipunin ng kanyang mga gamit, buwaba siya at wala na si Zephyr doon. Naramdaman niyang sobrang abala ito nitong mga nakaraang araw. Siguro'y napakahalaga ng proyekto ng FL Group. Kaya't sabik na sabik si Rickson na makuhang dokumento. Pagkapasok ni Sarah sa Rivera, narinig niyang tumunog ang lumang cellphone niya. Agad niya sinagot ang telepono. Hello, Kuya Marlon. Sarah, ang boses ni Marlon ay narinig mula sa kabilang dulo ng telepono. Nahanap ko ng kinaroroonan ng tatay mo. Tumatagilid ang puso niya at halos pumatak ang mga luha. Saan nakabilanggo ang aking ama? Siya'y nakabilanggo sa isang villa sa suburb at may mga gwardya. Magpapadala ko ng tao para iligtas siya mamaya. Kamusta siya? Ayos lang ba siya? Huwag kang mag-alala. Nang marinig to nakaramdam siya ng ginhawa at muling nagumpisa siyang umiyak.
Salamat Kuya Marlon. Talagang hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan at isa lang itong maliit na pabor. Ngunit sayang at nasa ibang bansa ako ngayon at hindi makakabalik dyan kasama mo. Kapag nagkaroon ako ng pagkakataon sa hinaharap, pupunta ako sa Amerika para hanapin ka. Okay, salamat. Sinabi ni Marlon na dapat siyang manatiling kalmado at huwag mag-alala ng sobra. Tumango siya at sumunod ng maayos sa sinabi nito. Matapos ang tawag, agad na nagpunta si Sarah sa kanyang opisina upang ayusin ang kanyang ari-arian. Meron pa siyang daan-daang libo. Nag-transfer siya ng 200,000 kay Rebecca at humiling na tumulong siyang alagaan ng kanyang lola sa nursing home. Kung kinakailangan ng pera doon, hahayaan na niya si Rebecca ang mag-asikaso noon at magbayad para sa kanyang lola. Dadalhin niyang natitirang 300,000. Samantalang ang Rivera, iiwan niya ito kay Rebecca upang pamahalaan. Bagaman siya ay nag-atubiling iwan ng kanyang pinaghirapan, wala na siyang magagawa sa ngayon. Nang gabing iyon, hindi umuwi si Zephyr mula sa kumpanya. Naghintay si Sarah sa villa, naglakad-lakad na may hawak na cellphone. Naghihintay siya ng balita mula kay Marlon. Nakaupo sa carpet, kinakagat ang kanyang labit na katitig sa kanyang telepono. Nang 3:00 na ng umaga, siya'y inaantok na sa bay window at sa wakas, tumunog ang kanyang telepono. Kinuha niya ang telepono at sinagot ito. Sarah, pinaglalaroan mo ba ako? Ang boses ni Rexon ay malamig sa telepono. Nataranta siya at pinilit ang kanyang sarili na kalmahin. Hawak ang telepono, tinanong niya ito. Anong ibig mo sabihin sa paglalaro? Rexon, anong sinasabi mo? Anong sinasabi ko? Palihim ka nagpadala ng tao upang tingnan ang kinaroroonan ng iyong ama, tama ba? Naging maputla ang mukha niya sa narinig. Nagpatuloy pang lalaki. Kung hindi ako nagkaroon ng kutob ngayong gabi at hindi pumunta sa villa upang silipin, talagang may magliligtas sa iyong ama. Sayang at nabigo ang iyong plano. Maputla ang mukha ni Sarah at wala siyang masabi. Sinasabi ko sa iyo, sa tuwing humihingi ako sa iyo ng tulong, palagi kang may mga dahilan o hindi mo lang ako pinapansin o nagiging sinungaling ka sa akin. Ayaw mo bang tulungan akong makuha ang mga dokumento? Nagmamadaling mga palad niya, pinaikot niyang kanyang mga mata. Sinusubukang makahanap ng masasabing salita upang makabawi, ngunit sa huli ay wala siyang nasabi. Naipahayag ng katotohanan at tila walang anumang maipapahayag na mula sa kanya. Hindi bobo si Rexon at nahulaan itong iniisip niya. Sinabi nito ng malamig. Mukhang ayaw mo iligtas ang iyong ama. Kung ganon, maghanda ka ng kabaong para sa iyong ama ngayong gabi. Hindi, sigaw ni Sarah. Wala siyang kasalanan, huwag mo siyang idamay. Kung ganon, sundin mong utos ko. Nag-overtime si Zephyr sa kumpanya at binagong proyekto magdamag. Pumunta ka doon ngayon at kunin ang file na yon para sa akin. Hindi ko magagawa yon. Hawak niyang telepono sa kanyang kamay. Pumatak ang mga luha sa kanyang mga mata. Isipin mong buhay ng iyong ama at magagawa mo to. Tandaan mo, isang araw na lang ang binibigay ko sa iyo. Kung hindi mo to magagawa, maghanda kang kunin ang katawan ng iyong ama. Sabi ni Rexon sa kanya at malakas na ibinabang telepono. Wala na itong pasensya, naluha si Sarah, pagod na siya. 10:00 na umaga, si Sarah naglalakad pabalik-balik sa harap ng De Vera building na may dalang lunchbox. Pumasok siya at muling lumabas, naguguluhan ang kanyang isipan at nag-aalinlangan. Ayaw niya saktan si Zephyr, ngunit gusto niya iligtas ang kanyang ama. Nabigo ang plano ng kanyang Kuya Marlon na iligtas ang papa niya. Ang buhay ng kanyang ama ay nasa kamay ni Rexon. Isang araw na lamang ang binigay nito sa kanya. Siya'y umuusad at umatras. Umuusad at umatras. Muling dumating ang text message. Rexon, huwag kang magpalamig sa pintuan. Pumasok ka na. Tunay nga, binabantayan siya nito mula sa kung saan at alam nito kung saan siya pumunta. Tumingin siya sa text message. Pumikit siya at nakaramdam ng labis na pagkabahala. Sa wakas, nagtipon siya ng lakas at pumasok. Tinawagan niya si Mr. Jomar na mabilis na bumaba upang kunin siya. Ginang, bakit ka nandito? Tanong ni Mr. Jomar sa kanya. Nagsuot siya ng sunglasses at mukhang pagod. Hindi siya umuwi ng magdamag kaya't dumaan ako para makita siya. Nakita ni Mr. Jomar ang lunchbox sa kanyang kamay at dinala siya pataas ng walang pagdududa. Abala si Sir buong magdamag. Kakagawa lang niya ng revision sa proyekto at nagpapahinga na siya. Dinala siya ni Mr. Jomar sa opisina. Sa itim at puting opisina, nakasandal ng pagod si Zephyr sa sofa. Hawak ang isang dokumento at binabasa ito. Ito ay isang bagong dokumentong kakaribisa lamang at inaayos ito ni Zephyr. Nang makita ang mga salitang HF221 sa pabalat, napapabilis ang tibok ng puso niya. Ang dokumentong ito ang nais ni Rexon. Bakit ka nandito? Nang makita siyang pumasok, tumingin si Zephyr sa kanya. Nagsuot siya ng sunglasses at mahinang sumagot.
Sabi ni Aling Lydia, hindi ka umuwi ng magdamag. Kaya dumaan ako upang dalhin sa iyo mga damit at agahan. Inilabas niya ang mga bagay na sinasabi niya. Tumingin si Zephyr sa kanya at ngumiti. Dito ka. Lumapit si Sarah sa kanya at sinarado ni Mr. Jomar ang pinto sa likod niya. Sa malaking opisina, sila na lamang dalawang natitira. Pagkapasok ni Sarah, lumapit siya sa sofa. Hinawakan ni Zephyr ang kanyang kamay. Hinila siya nito upang umupo sa tabi nito. Tila nagulat at tahimik na tumingin sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali, nagtanong ito, bakit bigla ka naging mabait ngayon? Parang hindi ako sanay. Abala ka buong magdamag, tsak nagutom ka. Kumain ka na. Natatakot si Sarah na makita nitong kanyang tunay na nararamdaman kaya't hindi siya makatingin sa lalaki at ibinaba ang kanyang ulo upang buksan ng lunchbox. Nasa loob nito ang isang bahagi ng shrimp dumplings. Ang itsura ay nagpapakita na siyang gumawa nito. Tumingin ito sa mga dumplings at pagkatapos ay sa kanya. Ikaw bang gumawa nito? Oo, ayaw niya mapansin ni Zephyr na siya ay may tinatagong lihim. Yumuko siya at dinulutan ito ng pagkain. Kumain ka. Tinaas ni Zephyr ang mga gilid ng kanyang labi at may konting lambing sa kanyang mga mata. Pagkatapos, binaba niya ang kanyang ulo at kinain na lahat ng dumplings na dinala ni Sarah. Tahimik na pinapanood si Zephyr at nakaramdam siya ng konting kalituhan. Pagkatapos ng pagkain, yumuko siya upang linisin ang lunchbox at sinabi ng tila kaplastikan. Kung inaantok ka, matulog ka na lang muna. Aalis ka na ba? Tanong nito. Habang ang mga mata ay mapupula at halatang pagod na pagod, gusto mo bang umalis ako? Tanong niya. Umiling si Zephyr at tinawakan ng kanyang kamay. Samahan mo muna ako sandali. Bihira lang maging ganito. Kaamo si Sarah at gustong gusto to ni Zephyr. Ayaw niyang umalis ito agad dahil natatakot siyang baka maging malamig na naman ito sa kanya. Sige, tugon ito ng malumanay. Sumandal si Zephyr sa sofa at makalipas ang ilang minuto, narinig ang kanyang malalim na paghinga. Mukha talagang naging abala at pagod ito kamakailan. Nakakatulog agad ito pagdikit ng ulo nito sa sofa. Umupo si Sarah sa tabi ni Zephyr, tahimik niyang pinagmamasdan ng mukha nito. Parang may hinihintay siya. Mga 10 minutong nakalipas, bumagsak ang kanyang mga mata sa dokumentong may markang FH221 sa mesa. Kapag nakuha niya ang dokumentong ito, magiging ligtas ang kanyang ama. Luminga siya at sinulyapan si Zephyr. Mahimbing pa rin itong natutulog at mukhang hindi magigising. Wala talaga itong bantay laban sa kanya. Hindi niya alam kung anong nararamdaman niya sa kanyang puso. Matapos ang ilang sandali ng pananahimik, tinawag niya ito. Zephyr! Walang sagot mula sa lalaki. Tumayo si Sarah, tinakpan ito ng manipis na kumot pero hindi ito gumagalaw. Napabuntong hininga siya ng mabigat ang loob. Lumuhod siya at marahang binuksan ang dokumento sa harap niya. Saka isa-isang kinunan ng litrato gamit ang kanyang cellphone. Sa buong proseso, sobrang kaba siya na pinagpapawisan ng kanyang mga palad. Takot siyang magising si Zephyr dahil kung magigising ito, hindi na niya makukuha ang dokumento. Pero kung hindi niya makukuha, mamamatay ang kanyang ama. Nakaramdam siya ng kawalan ng pag-asa at sakit pero naawa rin siya sa lalaki. Sa katunayan, napakabuti din naman ni Zephyr sa kanya. Hindi niya maiwasang maisip ang kabutihang ipinapakita ni Zephyr noon at nagulo ang kanyang isipan. Nang bumalik siya sa sarili, nakunan na niya ng larawan ang dose-dosenang pahina ng dokumento. Muling tumingin siya kay Zephyr. Sa sandaling yun, minulat nitong mga mata, tahimik siyang tinitigan ng 2 bolang apoy na yon. Halos tumalo ng puso niya sa kaba. Gising ka na? Oo, tugon niya ng patamad habang nakatingin sa teleponong hawak niya. Anong ginagawa mo? Ako, kausap ko yung isa kong kaibigan. Palusot niya ng kaswal. Sino kausap mo? Tumayo si Zephyr at tinitigan siya ng mabuti, tila nag-uusisa. Hindi naglakas loob si Sarah na tingnan si Zephyr sa mata. Nakaramdam siya ng bigat sa kanyang puso kaya binaba niyang tingin. Si Rebecca, upang ilihis ang atensyon nito, nagtanong siya. Bakit nagising ka kaagad? Ayaw mo bang magpahinga pa ng konti? Hindi na ako makatulog. May meeting na rin kasi ako maya-maya. Marahang hinaplos nitong sariling noo, marahil ay dahil sa pagod. Kung ganun, uuwi na ako. Sabi niya ng mahinahon habang nakatingin sa lalaki. Sige, umuwi ka na. Sagot ni Zephyr sa kanya. Tumalikod si Sarah at lumakad papalayo. Naupo si Zephyr sa kanyang likuran at nanatiling nakatingin sa dokumentong FH221 na nasa mesa. Ang kanyang tingin ay malabot, may halo ng konting pagkahilo. Kinagat ni Sarah ang kanyang labi at nagpatuloy sa paglakad. Hindi siya naglakas loob na lumingon pabalik. Sa isang banda nariyan ang kinabukasan ni Zephyr at sa kabilang banda, ang buhay ng kanyang ama. Hinila siya pabalik-balik at nasasaktan siya ng labis. Halos maganda punit-punit ng kanyang damdamin. Sa wakas, binuksan niya ang pinto ng opisina. Saka binaba ang kanyang ulot na paiyak. Hindi niya magagawa. Hindi niya kayang manakit ng kahit na sino.
Hindi niya kayang saktan si Zephyr kahit na napakasama na ng sitwasyon. Ayaw pa rin niya makapanakit ng kahit na sino. Kaya pinahid niyang kanyang mga luha, sinarang pinto't bumalik kay Zephyr. Tumingala si Zephyr sa kanya na parang naghihintay ng kanyang sasabihin. Hinubad ni Sarah ang kanyang sunglasses at bakas ang mga luha sa kanyang mga mata. Nanginginig niyang sinabi, "Si Rexon, gusto kanyang saktan." Bahagyang nagulat si Zephyr sa kanyang sinabi. Dinukot niyang papa ko at tinakot ako na nakawin ang iyong dokumentong FH221. Kung hindi ko to bibigay sa kanya, papatayin niyang tatay ko. Malabo ng kanyang mga mata dahil sa luha. Ano kayang mangyayari ngayong inamin ni Sarah kay Zephyr ang masamang plano ni Rexon? Anong gagawin ni Zephyr natapos malamang ito kay Sarah? Magawa kaya nilang mailigtas ang ama? At ano ang gagawin ni Rexon kapag nalamang isinuplong siya ni Sarah kay Zephyr? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.